Maaraw at manisang ang panahon, iiral sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Pero kanlurang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Palawan, East portion sa Visayas at Northeastern Mindanao, makakaranas pa rin ng mga maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin ng extension trough ng manipis na intertropical convergence zone. Bagong low pressure area sa silangan na maaaring magsama itong si 91W, mas mataas at mas agresibong invest formation. At yung potential na may mabubuong bagong low pressure area sa extreme Northern Luzon, bunsod ng gyre system na nakikreate nitong si 18W. Na sanang mabubuo yan o mamamataan starting mamaya. Pero bukas ang inaasahan daw na development nito. At bagong release predictions probability ng ENSO La Nina ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, September 25, 2024. Ang oras nating broadcast may maga ay alas 11:22 na ng umaga. Maaraw at asahan ang mas maalisang ang panahon ang iiral sa atin sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na po yan. So kasama ang Metro Manila. So hindi tayo masyado makapagbigay ng most of weather information para sa bahagi ng Northern Luzon. Typical lamang ang daloy ng Estelis na magpapaalinsangan at magiging maaraw po despite na may mga overcast gloomy pa rin ang iiral especially sa Metro Manila. May mga pagtulog at pagkidlat, mga 8 lightning strikes as of 11:20 AM ang na-detect ng aking lightning detection system. So may mga ilang pagkulog at pagkidlat ang umiiral sa bahagi ng Pangasinan at dito sa may bandang Bicol region at west portions ng Zambales o bandang Subic area. Pero typically, mga localized lamang yan at isolated. So, walang masyadong problema. Mangunguna pa rin ang maaraw at maalinsangan nating maghapon pa rin. At nakatasang thunderstorm advisory nga po sa bahagi dito sa Quezon, Laguna, Rizal hanggang Bulacan. Damay daw ang Metro Manila within next 22 to 3 hours po, according sa ating data feeds. So, kung sakali mangyari, at least parang kahapon, na biglaang isolated na bubuhos lamang ito. So, mag-prepare pa rin kayo ng mga panagalang sa ulan, lalo na sa mga nasa labas at bumibiyahe. Sa ating lowest temperature na ito lang, naka-weather station, kininang 5:30 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit ang aming temperatura kahapon, umabot ng 34.1 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:40 PM. Meaning, mataas ang aming naging heat index of 49.8 degrees Celsius ang aming init pandama. So, asahan natin ngayong maghapon ang magiging mataas pa rin ng heat index. At kasabay ng maaring pagtaas din ng ating alinsangan o humid. Dahil umaabot sa 33 degrees Celsius ang ating outside temperature, kasabay ng mataas na outside humidity natin at kasalukuyang nasa 74% at bumaba ito ng 1% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. So medyo katamtaman. Anytime na lamang sa hapon ay maaaring magkaroon tayo ng biglaang localized thunderstorms. So be ready na lamang mga folks. Sa ating low tide status, so far, pa-low tide po tayo. So alam na po natin, mababaw lamang ang mga pangpang natin ngayon, lalo na sa Metro Manila. Kasi sa aking monitoring na ginagamit, ay expected ay layo-layo muna tayo at mababaw. At mahina ang tsansa na makahuli ng maraming isda kapag mababaw ang pampang. Medyo dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. Sa ibang bahagi naman ng bansa, medyo layo muna kayo sa may bandang pampang para mas marami kayong mahuhuli. At maliit lamang ang tsansa kapag mababaw o low tide po ang level ng karagatan. Sa atin namang bukod sa pinaka UV index natin at air quality, nasa good condition naman tayo. Wala naman tayong any anomaly ng volcanic anomaly, pero meron tayong geomagnetic field na medyo aktibo po. So silipin natin yan kung mataas ba. Kung titingnan natin dito, may alert status kaninang 8 AM na KP index of 5 daw na aabutin.
At expected na G1 minor ang potential na maaaring mangyari sa NOAA scale. So may mga forward of 60 degrees pa rin na aasahan despite na medyo mahina. May mga maliliit pa rin na posibleng induced currents na grid fluctuation sa mangyayari at impact sa ating mga satellite operations. Expected ang medyo mataas o maaaring visible aurora latitudes dyan sa may mga northern hemisphere area. At kung titingnan natin sa ating product physical forecast for space weather, ay posibleng umabot ng KP 4.67 o G1 geomagnetic storm ngayong araw. Maaaring mag-unsettle dyan hanggang bukas po base dito sa ating 3-day solar geophysical forecast mula kay NOAA. So expected ang G1 minus storm by September 25 dahil na rin sa medyo glow ng coronal mass ejection na may high speed daw na stream influence. So despite na hindi masyado malakas pero may stream ito ayun sa lower quadrant. Kitang-kita sa LASCO 3. Despite na manipis, maaaring mag-arrive ito sa Earth na may mga 55% pa rin na radio blackout sa loob ng 3 araw. So, S1 minor o radio solar radiation, maliit naman ang tsansa. Wala namang significant active region na nakikitaan o favorable so far. Halos above normal speed ang ating solar wind at wala namang masyadong malawakan na cluster ng sunspots na malaki. Paliban na lamang kay AR3828 pero hindi na masyado direkta sa Earth. Wala kahapon ay nasa 224 yung sunspots at mula noong September 24, kahapon, umabot ngayon sa 123 ang lawak o laki ng daily sunspot number. So, may mga stream pa rin o possible stream pa rin na pwedeng ma-release along CME o GLOW despite na maliit namang ang sunspots. Medyo kalmado ang ating mga solar X-ray flux. Since past 7 days, makikita natin dito konti lamang ang mga anomaly of M category of solar X-ray flux since nitong September 23 hanggang kahapon nga po ng 24. So wala naman masyado ngayong araw pero medyo mataas ang ating geomagnetic activity. Active pa po siya since kaninang 2 o'clock AM. Nag-KP3 index at ngayon ay 4.67 hanggang 4.33 ang KP index natin. So medyo distorted ang ating magnetosphere. Ayan, base sa magnetometer. Pinaka-lowest fluctuation ng H parallel. Kung titingnan natin dito ay pinaka-lowest 15.54 nanotesla. At ang highest so far mabot ng 77.67 nanotesla. Yung kanyang H parallel or earthward. So makikita natin ay medyo distorted at asahan po ang medyo glow sa ating auroral activity lalo na sa northern at southern hemisphere. Makikitaan niyo yan sa night side. Well, yung Drive TEC expected, apektado pa rin ang Mid-Pacific kasama na ang Southeast Asia, damay ang Pilipinas. Pero since mga maliliit ang minor lamang ito at kung titingnan natin dito medyo biglaan ang fluctuate ngayong araw hanggang bukas po ng 26. So slightly stream ang tatama sa ating magnetosphere kaya hindi masyado mataas ang D-region absorption na below 10 MHz lamang. So hopefully wala nang sumunod pa. Magiging poor lamang ang between 40 to 80 meters lamang ang high frequency conditions natin. So walang masyadong problema. Expected lamang na mga ilang potential impacts lamang base na rin sa ating alert geomagnetic KP index forecast na alert message. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at nasa ang lulubog ito mamayang 5:49 PM. Ang ating moonrise naman na last quarter na po at 46% illuminated na. Sisikat naman ito nitong 12:04 AM. So mamayang hating gabi na po magmo-moonrise at magmo-moonset naman ito by 12:42 PM. So, mula 12:04 AM mamayang gabi ay merong ine-expect na astronomical event Yung conjunction lang naman ito ng Moon at Mars. So, pwede nyo ma-stargazing. At susubukan ko rin mag-stargaze mamaya para makunan ang conjunction ng Moon at Mars mamayang gabi o bukas na ng madaling araw, mga bandang 12 AM nga po, base dito sa ating almanac. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inasa magiging maulap daw sa hapon at mga potential na localized thunderstorm. So medyo mag-ready kayo ng mga payong
Supposedly, sa hapon ito mangyayari dahil alam mo na pagka may salubungan pa rin ng istilis at lalamig ang temperatura, expected po bigla ang mag-accumulate yung condensation at bubuhos ang biglaan ng ulan. Maaaring hindi naman ito magtatagal ng isang oras, biglaan lamang at titigil din. At least medyo ready kayo. 100% ng chance na pag-ulan ngayong hapon. Bukas ng Huwebes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon at nasa 26 to 30% ang chance daw na uulanin. So at least asahan pa rin ang mga predicted na mga localized and isolated rain showers. Ayon sa lowest temperature expected, 32 to 34 degrees Celsius. Lowest temperature expected, 25 to 27 degrees Celsius. At kung makikita natin sa short-term weather forecast, hanggang this coming weekend po, asahan pa rin ang mga kalat-kalat and isolated rains pa rin daw hanggang susunod na Lunes. At least medyo overcast ang madalas na iiral according dito sa ating VC short-term weather forecast. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung accumulated na to na manipis na embedded na surface trough, na manipis na ng embedding ng intertropical convergence zone dito sa may bandang pagitan ng Visayas, Southern Visayas at Northern part ng Mindanao. Manipis lamang na surface trough ito kaya magkakaroon ng mga ilang cluster na kaulapan na mararanasan ninyo, especially sa kanluran ng Palawan rather. Diyan makakaranas kayo ng biglaang moderate and some heavy rain showers, pero medyo titigil-tigil din ito. Kabilang na ang bahagi ng Visayas region, lalo na sa silangan pagitan ng Guian Eastern Samar at Surigao region, makakaranas kayo ng medyo cluster na trough at mga ilang buhos ng mga moderate and some heavy rain showers na medyo titigil-tigil din mga puksa. So at least medyo ready po kayo. Pero sa bahagi ng Northern Luzon, makikita ninyo, klaro po ang ating himpaporin, maging sa infrared TRM, yung true color, makikita manipis lamang ang kaulapan. Sa most of Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon hanggang Metro Manila na yan. Mga ilang kaulapan lamang dito ang medyo makikitaan. Pero kung pagbasehan natin ng heavy rain potential, napakababa lamang ang tsansa na magkaroon ng heavy rain showers mula dyan sa bandang Calabarzon, Bicol region at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Maliban lamang sa may bandang Palawan nga po na nakaranas sila kanina lamang ng matinding buhos ng ulan, moderate and heavy rain showers. As expected pa rin yan yung hapon na then extended yan ng manipis na ITZZ o trough ng kaulapan. Pero sa bahagi nga po ng Southern Luzon at ilang portions ng northern part ng Visayas, magiging katamtaman po ang inyong lagay ng panahon dyan at magkaroon man ng mga isolated rain showers, hindi naman pang matagalan ang itatagal. At makikita natin sa temperature contour ngayong 11 AM, makikita po grabe ang naranasang temperatura dyan sa Ilocos Norte. Nanguna ang Pagudpud at Claveria. So alam po natin sa mga taga Ilocos Norte at San Jose sa may Mindoro ay maabot sa mahigit 34 degrees Celsius ang inyong temperatura. So huwag po masyadong magpa-dehydrate. Kung gagamitin naman natin Himawari 8 satellite imagery, makikita din na klaro po at masyadong maalinsangan ang umiiral sa buong bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon kasama ng Metro Manila, Calabarzon at ilang portions ng Bicol region. May mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan ang naranasan sa Legazpi City, patawid na yan ng Caberia, dyan sa may bandang Burias Island, Ticao Island, hanggang dyan sa may bandang isla ng Masbate Island sa may Aroroy, Mandaon at Capuz. Nagdala naman ng pananggalang dahil hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras yan. At mula sa buong bahagi ng Southern Luzon, most of humid at maaraw at malinsangan ang iiral sa inyo. Generally, ganyan din sa may bahagi ng northern part ng Visayas na namanggit natin, pero except dito sa bahagi nga po ng southern ng Eastern Samar, mula Borongan City, Eastern Samar hanggang Guian. Sa may bandang Leyte naman, sakop bahagi ng Tacloban, pababa ng Ormoc, Baybay City, hanggang Maasin City na po yan. Patawid na yan ang bandang Surigao del Norte, na mas makakaranas kayo ng ilang moderate rain showers at makulimlim na himpapawirin na kitang-kita naman po. Kasama na ang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga area. Dahil sa may bahagi nga po ng Butuan, pababa ng San Francisco. The rest naman ng bahagi ng Central Visayas, mula Cebu hanggang Bohol, katamtaman na lagay ng panahon, medyo overcast and gloomy din. So isolated lamang ang kadalasan na magiging rain showers ninyo ngayong hapon, hanggang dyan sa may west portions ng Panay Island at Negros region, na mas katamtaman at maalinsangan ng panahon ninyo dyan. May mga ilang kalat-kalat lamang na aasahang pag-ulan, mga ilang light rain showers, mula dyan sa may bandang Basay, Siaton, hanggang dyan sa may bandang Dumaguete na at Siquijor. Katamtaman at mga light to moderate showers ang medyo mararanasan ninyo dyan. Sa huli ang bahagi ng Mindanao area sa Zamboanga del Norte, mula Dipolog City, pabuhan ng Sindangan hanggang Siocon nga,
ay asahan po ang mga ilang kalatlat, light rain showers ang kadalasan mararamdaman ng mga taga-Dapitan, Caridel, Dipolog City, pababa na yan ng Mount Malindang, dyan sa Zamboanga del Norte pa rin, at papasok na yan ng bandang border ng Tangub City, patawid dito sa may bandang Osami City. Papasok ng bandang Maguindanao area at dyan sa may bandang Cagayan de Oro ng Northern Mindanao at Iligan City, magiging katamtaman. Maulap din ang inyong himpapuwi dyan. Light rain showers ang madalas na iiral sa inyo dyan. So medyo okay lamang yan. At mula sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, kasama na ang sentro ng Mindanao na mga light rain showers lamang na isolated ang aasahan ninyo dyan. And the rest ng buong southern area, magiging partly cloudy, mostly cloudy iral. Mga isolated lang din ang mga pag-ulan, kabilang na ang Davao region ng mga isolated light rain showers and most of southeast ng Mindanao. Mula Compostela Valley, kasama na ang bahagi ng Davao Oriental, pababa na yan ng Governor Generoso. Most of light rain showers ang nakikita natin ng mga isolated rain showers, pero wag maliitin ang mga potential na mga localized thunderstorms. Ingat na lamang po, sabi ang localized thunderstorms ang medyo delikado, lalo na sa hapon o sa gabi. So generally, most of moderate to fairly weather ang iiral sa buong bansa, lalo na sa bahagi nga po ng Northern Zone, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. Kamasahin naman natin ang mga bagong nabubuo o nababantay nating mga low pressure systems gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin, natanggal na po sa listahan ng aking tropical cyclone sector list sa PIMO Weather Monitoring, IC92 at C93W. Mukhang inalis na po sila dito sa may bandang kaluran nga po. At since embedded na ng monsoon trough pa rin na nag-extend dito, sa kung saan nakapwesto itong si 94W na tinaas na, tropical depression nga po, since kahapon na naging 18W na nga po. At dahil sa crucial po ang position ni 18W, pero una, bagitin mo natin yung status ni 18W since hindi ko na rin yan, huling report ko na rin kasi yan. Sa kasalukuyang wind speed, 1 minute average ito ay 56 km per hour, bugso umaabot ng 69 km per hour. Central air pressure, 1,000 hectopascals, kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 km an hour. So, pa northwestward daw ang kilos nito. Maaaring dito, magno-northwest muna yan. At kung titingnan natin yung empirical forecast, magno-northwest yan, din bigla itong kakabig pa ganyan. Pa north-northeast. So, hindi ito magiging epekto sa bansa. Ang magiging epekto lang, kasiguraduhin natin, ay dahil nga po sa may nagtutulak dito na frontal system sa may bandang north o bandang East China region. Yung frontal system dato na magpapatulak dito sa monsoon trough na ito dito. Magbubunsod po yan ng tinatawag na monsoon gyre system na naman na pangunahan itong si 18W. At dahil sa pagbubuo ng monsoon gyre system sa to, na sumisirko sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nagbubunsod po yan ng panibagong anomaly o possible development of low pressure systems. Sa ngayon, hindi pa natin masyado nahahalata dahil inaantay lamang natin na itong frontal system, mas itulak pa niya itong monsoon trough na ito. At dahil sana itutulak pa ibaba, yung monsoon trough na ito na ginagawa namang monsoon gyre nitong si Tropical Depression 18W, nagkakaroon ngayon ng circulation dito, malawak ang monsoon gyre. Ang tendency naman dito, magkakaroon ng center point na magbubunsod naman ng panganganak ng panibagong low pressure system. Hindi masyado halata dito sa may satellite imagery. Pero sa mga forecast na i-discuss natin mamayang konti, ay tumaas po yung confidence ng forecast na may mabubuong low pressure area nga po dito sa may bandang Eastern Northern Luzon, malapit sa Batanes Cook Island o silangan ng Taiwan. Yan, yung binilugan ko na yan. Pagkakaroon ng empirical low yan. At by the next 24 hours, itataas kaagad yan ni Japan Meteorological Agency as tropical depression na. Mataas na po kasing confidence which is nireport ko nga po yan. Kaya nung isang araw, hindi pa natin makukonklud yan dahil gusto ko pa na makitaan ng ebidensya na magkakaroon ng high confidence ang forecast. At since tumaas na nga po yung confidence nitong maghapon kahapon, ay mataas na rin ang confidence na may mabubuo na talagang low pressure systems dyan. Sa may extreme Northern Luzon. At magiging galaw nito, medyo magalaw o magiging malikot po, magiging galaw nito just in case na mabuo po ito.
Sa ngayon, tatlo ang ating binabantayan mula kay 18W, si 91W naman dito sa Silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito ay napakahilaw at hindi nakikitaan na ng posibilidad na magkaroon ng intensification nito. Maaring yung remnants nito ay sumama na lamang dito sa bagong low pressure area na si 95W naman. Which is, kung makikita niyo sa satellite imagery, mas aggressive po yung sirkulasyon ni 95W. At makikita natin sa kanyang data ay nasa wala pa rin development pero expected within 24 hours. Paring tumaas din kaagad dyan. Magiging low-high na ito. Sa ngayon, low-medium pa lamang yan, orange color. Kapag nag-red dyan ay low-high po. So far ay wala pang increased development. Tingnan natin kung bababa pa ang atmospheric pressure nito. Sinukat natin ito kanina na i-post ko sa akin Facebook page na sa layong mahigit 3,000 km ito. So sobrang layo at napakaliit ang sansang pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At according sa kanyang present conditions, kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 11 km/h. So kung bababasin niyo west-northwest ang kilos niya, pag ganyan, at typically gaganyan lamang siya. So halos gagawin lamang sa may bandang malapit sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung cone of probability niya. So malayo at maliit ang chansang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil aggressive po yung kanyang development, ayan, napaka-aggressive. Kitang-kita po yung low level convection, medyo wrapping na po yung kanyang low level at yung upward low ay mataas na din. So mukhang mabilis ang development ng intensification nito just in case. So binabantayan natin yan within 50 hours. Just in case, lumakas pa yan ng husto, sa mga susunod na araw, posible pa rin niyang mahatak ang ating habagat. Mula dito sa may timog kaluran ng Mindanao at maaaring mahatak yan. Mag-i-embedded yan dito sa bandang mga monsoon trap, magiging monsoon trap yan at mag-i-embed yan kapag hinatak nitong C91W. Kung lalakas ha, so tingnan natin within 50 hours. Samantala, malaramdaman natin yung convergence ito probably ngayong araw. At bukas, inaasahang magkakaroon na ng low-level circulation yan. Magiging trap circulation na po yan dahil sa patuloy na monsoon gyring system na suspect itong si 18W. Kaya magkakaroon ng panganganak ng panibagong low pressure systems dito. Just in case, sa mga susunod na araw, lumakas yan ay dahil mabilis ang magiging development according sa mga confidence forecast. Itataas yan as tropical depression ni Japan Meteorological Agency. So, just in case sabayan yan ni Pag-asa, itataas yan kaagad sa local name na Julian. So, maaaring sumablay na naman yung hula ng isang nagpapakalat na manghuhula na magiging super typhoon daw ito. Tapos diretso tatama sa Pilipinas. Pero kung magiging si Julian ito, hindi po ito dedirekta sa kalupaan ng ating bansa. Dahil kung pagbabasin natin ang monsoon gyre systems ito, maaring pagiging palayo lamang dito sa kalupaan ng bansa at lalabas din ito ng Philippine Area of Responsibility probably bago magkatapusan ng September. Kasi by September 28 to 30, dyan natin nakikitaan na mas malakas na yung kanyang development according sa forecast. So sa ngayon, yung lamang analysis natin ngayon so far kay 18W at potential na tatawaging 96W invest ha, kung sakaling mabuo na ito dito sa may bandang Isim, Northern Luzon, malapit sa Batanes, Gulf Island. Kung titingnan natin yung forecast, ito namang si 18W. Yun yung magiging forecast track niya. Kaya sinabi ko na nga ako kahapon pa na walang magiging significant impact ito sa bansa. Dahil palayo naman ang magiging forecast track ito. Yan o. Ganon din sa pinapakita ng ating tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas. So, most na magiging apektado ay ang bahagi nga po ng northeastern o southeastern part ng Japan lamang. Pero walang significant na magiging epekto sa bansa. Kaya ang mas tututukan lamang natin itong si possible Invest 96W kung sakaling yung binabantay natin di sa may bandang Mid-Pacific ay hindi sumunod na maging invest. So, depende. Kung hindi, magiging sa 96W invest po yan. So, yun lamang ang malinaw yan mga folks ha. At least, klarong-klaro po maging sa mga floating satellite imagery na mas nakikita na aggressive circulation itong si 95W at si 18W. Si 91W halos wala. Baka sumama na lamang yan dito kay 95W. Ngayon, kung bababasa naman natin ang mga forecast at empirical models at simulation models gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring, mas effective po itong ginagamit po kasi.
At makikita natin sa ating average passive rate mula sa iba't ibang mga weather simulation agencies, mula kay GFS, makikita natin starting nga po bukas, mas ramdam po yung development nito. Titingnan natin sa simulation, yan, starting bukas, mararamdaman na po yung convective circulation nito sa may bandang Silangan o bandang Islim, Northern Luzon, sa may bandang Batanes, Coco Islands. Ayan, no? Kung ipiprevious pa natin mga bandang mamayang gabi o madaling araw, medyo magkakaroon na siya ng convective circulation na. Yan, no? Then, kinabukasan ng 26, dyan, makikitaan na siya ng mataas na highly convergence. So, malamang mamayang gabi pa natin o hapon. Depende sa magiging laro ng convectivity nito, yung convergence na mamamataan natin. I-update na lamang natin yan sa Facebook page pagka mayroon na tayong nakitaan. Sa ngayon, bukas, ang malinaw na magiging convergence ito at magkakaroon na ng further circulation. Ayan na. Hanggang sa magiging tropical depression kagad. Itataas si Japan Meteorological Agency for the next 24 hours. Ayan o, nasa 1,002 hectopascals. Kasabay naman ng pag-enhance din daw ni 95W. Ayan. So, ganun din kay ECMWF. Kung makikita natin dito, yan, kung ipiprevious natin, ganun din ang ipinapakita. By September 26, nakikita na ng convective circulation dito. Yan. At tuluyan itong magkakaroon ng atmospheric pressure mula 1,005 to 1,003 to 1,002 hectopascals. So mataas din ang confidence na magiging tropical depression. Kay NAVGEM naman, hindi pa masyado updated, pero kay ICON, ganun din ang ipinapakita. So mataas din ang confidence na magiging active na low pressure area ito within o next 24 hours. Ganon din na pinapakita ni GEM. So, meaning, ang conclusion natin dito ay napakataas ng confidence. Yan, 4. Halos 5. Dahil kung titingnan natin sa ating global spectral model, ay ganon din ang ipinapakita at napakataas din ng confidence. Ayan o, mula September 26, ayan. Ngayong araw kasi hindi masyado, ayan o, hindi masyado. Kasi nag-enhance pa lamang yung hatak o pagbaba ng frontal system dito sa may bandang China, Peninsula. And then, starting bukas, magkakaroon na ng convective circulation. So, mataas na pare-pareho ang confidence nilang lahat mula kay Japan Meteorological Agency, GFS, ECMWF, ICON at GEM. Kung mapapansin ninyo, ay pare-parehong mataas ang confidence of further development. At magiging tropical depression agad for the next 24-hour period. So, mataas ang confidence, meaning, conclusively, ay mataas ang confidence na mabubuo itong low pressure area na to. Just in case, magiging Invest 96W yan. At kung sakaling magiging tropical depression, nasasabay ni Pag-asa tatawagin sa local name na Julian. At lalabas, magiging palpak po ang hula ng isang manghuhula na kumakalat na magiging super typhoon daw ito na tatama mismo sa kalupaan ng bansa, which is makikita natin ay hindi po nakikitaan na tatama o tataverse sa mainland ng bansa. Maaring maapektuhan lamang ang bahagi ng Batanes, Coco Island at Babuyan Island, pero sa mga landmass ng bansa ay hindi po. Maaring ang habagat lamang na mahahatak nito ang magpapaulan sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Pero yung malaking significant na halos sobrang pananakot ang balita nung mahuhula, napaka-misleading po at nagbunsod lamang ng pagpanik yan sa ating mga kababayan. So at least maliwanag po tayo kapag yan ay naging si Julian, yung letter J na sinasabi na sobrang pananakot ng isang manghuhula ay palpak na naman. Nangangahulugan lamang na hindi po totoo ang mga hula. Magiging gabay lamang yan, pero hindi absolute na mangyayari po yung ganong mga hula. Maging ang mga forecast nga po natin na ginagamit o anumang mga weather agencies, hindi po absolute ang development ng anumang weather system. Dahil ini nagbabago-bago po yan per ora, per 6 hour, per 12 hour. Yung within 3 days nga lang, nagbabago-bago na kagad ang development ng mga weather systems. Yung pakayang isang araw lang. So, wag natin gagawing absolute ang mga lumalabas kagad na lalo na yung masyadong overreacting na pagre-report na magiging super typhoon agad. Wag pong ganun, ha? Kaya kahit na nagpo-post sila sa aking Facebook page,
na sinasabi nila. Kung totoo ba ito? Well, ang sinasagot ko, hanggat hindi ko pa nakikita in real time, hindi pa natin masasabing totoo yan. Yun po ang mas magandang paliwanag ko dyan. At may mga basihan ako ng mga empirical system. Tulad nito, yung real time, hindi siya nakikita. Pero yung Monson Gyre systems niya ay kitang-kita na po. Yung Monson Gyre niya na nakikreate ni 18W, nakikitaan na. Ano ang basihan natin? Yung wind shear ng low pressure systems na yan. Ayun, ang linaw naman po, nagkaroon ng favorable at makikita ninyo yung gyre system, nagkakaroon na ng empirical favorable. Ayan, yung shear niya. So, yung shearing niya, nagkakaroon ng gyre, well, mataas po ang probability na may mabubuo talagang low pressure area dyan. So, yun po ang basehan natin in real time. At kung titingnan natin sa vorticity, hindi pa natin nakikitaan dito sa may bandang extreme nodal Luzon. So, yun po ang pinagbabase natin. Pero dahil mataas po ang mga conference ay pinapakita ng mga iba't ibang weather agencies, mataas na rin ang magiging prospect na magiging C96W talaga to o Pre-Julian. Maging sa ating mga West Pacific Basin, hindi pa masyado nakikitaan dito na anomaly. So, more probably, mga mamayang gabi, madaling araw pa talaga ito magpaparamdam hanggang bukas na nga po yan ng 26. Samantala sa latest ng ENSO, La Nina, monitoring natin at lumabas na po yung ating ENSO projections probability. Since September 13 pa po ito. Pero kagabi lamang ito nag-upload automatic sa aking webpage. Mas magandang basehan ko kasi ito para yung probability ng pagtaas ng La Nina, titingnan natin kung mataas ba ang intensity. Kaya kung titingnan natin sa official NOAA na CPC ENSO probability niya, ay ayon sa kanila ay nasa around 35 to 40% yung probability. Pero yung ENSO projections, makikinatan natin 60% ito. So, mas mataas. Pero yung intensity ng sea surface temperature, nasa negative 51 degrees Celsius lamang. So, mahinang La Nina pa lamang ang inaasa natin between September hanggang November po. Hindi siya malakas. Hindi gaya rito, yung August, September to November, well, medyo mataas sa kanila. Maabot ng 70%. Pero yung chances lang naman ito Pero walang data na kung gaano kataas ang intensity. Hindi gaya natin, kitang-kita po natin kung ilan ang intensity ng sea surface temperature nito na nasa negative 0.51 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi ganun kalakasan pa yung pag-usbo ng La Nina mula this month hanggang November. Pero pagsapit ng October to December, tataas ito ng bahagya at negative 0.64 degrees Celsius. Yung probability projection development niya ay nasa 62.8%. 62.8% yung taas niya. Hindi kagaya sa official ng NOAA ay umaabot ng 80% ang pinakamataas niya. Yan. So, dito is 63.4%, negative 0.67 degrees Celsius by November to January na ng susunod na taon. Pero yung highest peak na inaasahan daw mula December to February ng susunod na po ng taon na aabot ng negative 0.72 degrees Celsius. Pero yung chances of development, 64.40%. Hindi gaya kay NOAA, yung official kay NOAA, nasa mahigit 80% yung probability forecast niya dito. Sa ibang forecast naman na ipinapakita ng ibang empirical models, dito ay malitin ito mas mataas. Maabot pa nga ng negative 2 degrees Celsius. Yung probability, negative 1 to negative 2%. Negative 1 to negative 2 degrees Celsius. Pero yung mean, kung titingnan natin, naglalaro lamang sa negative 1. Yan, negative 1 to negative 1.5. So, mataas pa rin siya. Hindi gaya sa atin na hindi man lang umaabot ng negative 1 degrees Celsius, yung empirical forecast. So, kung titingnan natin yung mean, maaaring hindi ito umabot ng negative 1 degrees. So, hindi ganun kalakasan ang magiging ng lakas ng La Nina, di gaya nung El Nino, nung nakaraang mga taon. So, ito malamang medyo mga moderate lamang na La Nina ang mararamdaman natin hanggang sa susunod na taon according sa ating ENSO projections probability. So, ang epekto nito sa Earth, sa atin sa West Pacific area, lalo na din sa may bandang Eastern Pacific natin o West Pacific natin, yung amount ng buhos ng ulan sa atin magiging above normal lamang pero hindi sobrang taas
nung above normal na magiging buhos ng ulan dulot ng La Nina. Hindi siya ganun kalakasan dahil hindi naman napakalamig ang magiging sea surface temperature niya na lumalagpas ng negative 1 degrees Celsius. So malinaw yan mga folks ha. Dahil sa hindi masyadong malamig, yung probability of development of tropical cyclone sector naman o development of tropical cyclones, maaring mas tumaas ito dahil magiging tamang balanse kasi ito sa mainit na temperatura malapit sa equator. So maaring yung amount ng ulan hindi ganon kalakasan ang buhos dulot ng La Nina, pero yung development of tropical cyclone bago matapos ang taon, maaring mas tumaas yung probability of development. Kasi yung katamtaman ng lamig ng temperatura sa karagatan, magiging mas tumataas po yung water vapor niyan. Hindi kasi sobrang taas yung low sea surface temperature niya. Kapag gano'n na nangyari, ay mabilis ang evaporation ng water moisture sa karagatan malapit sa equator. Magbubunsod ng mas mabilis na development of tropical cyclones. So yun po ang magiging analysis natin dito. So sa magtatanong, lalakas ba ang mga tropical cyclone? Wala pong kinalaman ang lakas ng tropical cyclone sa epekto ng La Nina. Ang magiging probability o factor lamang nito, yung medyo bibilis lamang yung development ng mga tropical cyclone bago matapos ang taon. Pero yung intensity ng o lakas ng bagyo ay wala pong kinalaman ang La Nina dito. Magdedepende pa rin yan sa mga Coriolis circulations niya, yung factor ng kanyang shear development o yung wind shear sa kanya o yung epekto sa kanya ng environmental steering environment pa rin. So, magdedepende rin kasabay ang sea surface temperature, which is mukhang magandang nutrient ito sa development ng mga tropical cyclone. So, ito lamang ang magiging concern natin. Pero yung intensity o lakas ng bagyo, magdedepende pa rin yan sa steering environmental niya, lalo na tumataas ito o kumikilos pa north-westward. So, yun lamang ang magiging klaro natin dyan mga folks ha. Huwag po maniniwala sa nagsasabi na may La Nina tayo, lalakas daw ang bagyo. Maabot daw ng super typhoon. Hindi po ganon. Walang kinalaman po ang La Nina o El Nino sa paglakas ng anumang bagyo. So, ang favorable atin sa La Nina mag-emerge mula nga itong September hanggang November, 71% chance nga po. Pero sa anomaly, probability ay 60.20% lamang ito. So, medyo pantaas pa rin ang probability of development, pero at least hindi ganon katindi ang pag-emerge ng La Nina. Mag-starting lamang ito sa negative 50.21 degrees Celsius. At sa ulat tindol, so far, wala tayong namamataan na anumang pagyanig. Malinis ang ating seismograph. After nagkaroon ng pagyanig sa may bandang peninsula sa Sulawesi, Indonesia, wala naman tayong namataan na kasunod na malalakas. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX mula kaninang 12 a.m. Mukhang isa lamang ang napagtala na magnitude 4.0 dyan sa northeast ng Humalid, Quezon. Naganap ito kaninang 11:19 a.m. lamang, may umaga. So, medyo kakayanig pa lamang nito. May lalim na 10 km, medyo mababaw, na may magnitude 4.0. So, medyo naramdaman ang bahagyang pagyanig dyan sa may bandang Pulilo Island. Ingat na lamang, just in case mga folks, pero wala namang so far na matinding aftershocks after nagkaroon ng magnitude 4. And after that, wala namang sumunod kay Quezon sa Humalid na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na kagad ang naitalang magnitude na mahihina at moderate earthquakes o jolts. So kung sisilipin natin ang total earthquakes, kung bibilangin natin, tingnan natin kung aabot na ba sa 800 total earthquakes. So silipin natin ang month of September. Yan. So ang total earthquakes na ngayon natin ay 834 total earthquakes na po. 792 dito is magnitude 2.0 pataas. 37 dito is magnitude 4.0 pataas. At nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, total earthquakes natin for the month of September is 834 na po. So, mukhang aabot pa ata ito sa total of 100 earthquakes pataas. Mukhang hahabol pa. Well, tingnan natin mga folks. Hopefully, wag na sanang dumami pa at wag na sana magkaroon pa ng susunod na malalakas ang pagyanig. Yun naman ang ating ninanais. Pero wala tayong magagawa. Magdedepende pa rin tayo sa galaw ng tectonic plates, lalo na dito sa may bahagi nga po ng Surigao at bandang Mindanao East. Mas yanigin pa rin dito, lalo na sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Yan. Kung titingnan natin, umaabot kaagad sa mahigit 300 ang total earthquakes yan pa lamang sa Eastern Mindanao pa lamang.
So, mas marami. Hindi kumpara sa bahagi ng Luzon area na hindi ganun karami. Bagamat medyo marami-rami na rin ang naitalang mga pagyanig sa bahagi ng Luzon, pero mas nangunguna pa rin ang bahagi ng Eastern Mindanao area, especially sa Surigao del Sur. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 25, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 25, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.mimoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama kaninang maga at ngayong tanghali. Well, typically, maalinsangan lang naman ang mas madalas nating mararanasan at mga isolated lamang na pag-ulan at localized thunderstorm sa hapon. So, take note yan mga folks. At visit naman sa ating website sa mga gustong malaman ang real-time events at dynamic mula sa aking aparato sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.